Dumipensa si Coach Tim Cone tungkol sa estado ni Justin Brownlee sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Ipinaliwanag din ni Coach Tim ang lala ng injury ni Scotty Thompson, dahilan para hugutin nila si Juan Gomez de Leaño at si Stephen Holt. Sinasabing posibleng matrade matapos magkampiyon ng Barangay Ginebra. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Mistulang pinatahimik ni Coach Tim Cone ang issue ng ilahad nito na si Justin Brownlee pa rin ang kasama ng Gilas sa World Cup qualifiers. Sa panayam ng media, tahasang sinabi nito na si Brownlee pa rin hanggang walang abiso. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni John Brian Ulanday ng Philstar. Hanggang wala pang ibang abiso, si Justin ang kasama namin. Ito ang kanyang kuponan So malinaw mga playoffs, at para sa akin, napakalaking vote of confidence nito mula kay Coach Tim Cone para kay Justin Brownlee. Sa panahon na marami ang nagtatanong kung dapat na bang lumipat ang Gilas kay Benny Boatwright, malinaw ang naging sagot ni Coach Tim. Hanggat maaari, si Brownlee pa rin ang leader ng national team. Hindi biro ang ganitong pahayag, lalo na ngayong may iba ng option ng SBP. Kung tutuusin, mahirap din kontrahin ang desisyon na yan sa kasalukuyan, di ba? Kakatapos lang ni Brownlee na pamunuan ng Ginebra sa kampyonato, matapos magtala ng 54 points sa Game 5, 52 points sa Game 6, at 30 points sa Game 7. Sa edad na 38 mga ka-playoffs, pinakita niyang kaya pa rin niyang magbuhat ng koponan sa pinakamalalaking laban. Ibig sabihin niyan, malaki pa rin ang epekto nito sa loob ng koponan. At syempre, kitang-kita ni Coach Tim na hindi lang talent ang dala ni Brownlee, kung hindi leadership, composure at malalim na kaalaman sa sistemang ginagamit ng Gilas Pilipinas. Malaki rin ang epekto nito sa loob ng koponan. Kapag narinig ng mga player na ito yung kanyang koponan, nagkakaroon kagad ng malinaw na leader ng grupo. Alam ng lahat kung sino ang aasahan sa mahihirap na sandali at kung sino magiging sentro ng sistema, di ba? Mahalaga yon lalo na sa mga laban kontra New Zealand at Australia, kung saan kailangan ng matatag na pamumuno sa loob ng court. Pero hindi ibig sabihin nito mga ka-playoffs na sarado na ang pinto para kay Boatwright. Para sa akin, ang mensahe ni Coach Tim, tungkol lang yan sa kasalukuyan, hindi sa pangmatagal ang hinaharap. Sa ngayon, si Brownlee pa rin ang pinagkakatiwalaan nilang mamuno sa Gilas. Pero habang tumatagal at habang dumarami ang option ng national team, posible pa rin dumating ang panahon na kailangan nilang pag-isipan muli ang direksyon ng naturalized player spot. Sa ngayon, malinaw na si Brownlee pa rin ang mukha ng Gilas Pilipinas. Hindi pa man umiinit ang balita, kaagad pinalitan ng SBP si Scotty Thompson para sa hanay ng Gilas Pilipinas. Paliwanag ni Coach Tim, matagal itong masa-sideline, bunga ng iniindang injury. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Ruben Terrado sa Spin. Ipinapaalam namin na hindi makakalaro si Scotty sa darating na window dahil sa hamstring injury na magpapahinto sa kanya ng 6 na linggo. Si Juan Gomez de Leaño ang papalit sa kanya sa lineup. Sa unang-una, malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas ang pagkawala ni Scotty Thompson. Hindi lang dahil siya ang reigning finals MVP ng Commissioner's Cup, kundi dahil siya rin ang isa sa mga pinagkakatiwala ni Coach Tim. Kitang-kita pa nga sa Game 7 ng Barangay Ginebra kontra TNT kung gaano siya kahalaga matapos magtala ng 19 points, 11 rebounds, 8 assists at 3 steals. Kaya hindi basta-basta magpapalitan ng ambag niya, di ba? Pangalawa, mukhang matagal na ring dala ni Scotty ang injury na yan. Marami ang nakakapansin na medyo hirap na siyang gumalaw sa huling bahagi ng finals at nakita pa siyang naglalakad ng paika-ika, di ba? Pagkatapos ng ilang laro. Kaya para sa akin mga playoffs, tama lang ang naging desisyon ng Gilas at ng Ginebra na huwag siyang piliting maglaro. Pangatlo, magandang pagkakataon to para kay Juan Gomez de Leaño. Matagal nang hinihiling ng maraming fans na mabigyan ulit siya ng pagkakataon sa national team, di ba? Iba man ang estilo niya kumpara kay Scotty, may kakayahan naman siya magdala ng bola, gumawa ng opensa at magbigay ng energy mula sa backcourt. Ngayon, nasa kanya na kung paano niya sasamantalahin ang pagkakataong ibinigay ni Coach Tim. Samantala, usap-usapan naman sa social media ang post ni Snow Badwa tungkol sa posibleng trade sangkot si Stephen Holt. Sa screenshot na binahagi ni Snow, nakadetalye kung bakit nangangamoy umano ang sinasabing trade. Narito ang nasabing pahayag. Tutukan natin ang mensaheng nakalagay sa screenshot na ibinahagi ni Snow Badwa sa kanyang official Facebook page. Tingin mo ba matetrade si Holt? Kasi kanina tumutugtog yung banda ng Bohemian Rhapsody. Tapos si Jason David nag-act ng bye-bye. Then nakatingin kay Holt, who is 3 seats apart lang. Nakaupo sila for autograph signing sessions. Nung dumating yung line na, "Goodbye everybody, I've got to go," nahuli yun
So eto na, usapang trade naman tayo ha. Sa tingin natin, medyo malayo pang gawing basehan agad ng trade rumor yung eksenang yon. Posible kasing nagbibiroan lang sila dahil sakto nga yung lyrics ng Bohemian Rhapsody na Goodbye Everybody, I've Got to Go. Kilala rin naman ang mga players na nagkakatuwaan sa mga ganitong events, di ba? Isa pa, kung pagbabasehan na nangyari sa finals, mahirap isipin na basta-basta bibitawan ng Ginebra sa Stephen Holt. Kahit kasi hindi siya lagi nasa headline, napakalaki na naging ambag niya sa depensa. Ilang beses siyang itinapat sa pinakamahihirap na assignment ng TNT at isa siya sa mga dahilan kung bakit naging matatag ang defensive system ng Barangay Ginebra sa championship run nila, di ba? Pero syempre, opinion ko lang to ha. Hindi natin alam kung ano talaga yung nasa isip ng pamunuan dyan. Kung matatandaan yung mga playoffs, medyo naging mainit si coach team dito kay Holt sa finals. Para sa akin, normal lang yun sa isang championship series. Pagkatapos naman kasi ng laban, nakita mismo na nagkausap sila at nagsorry si coach team. Karaniwan, kapag may totoong malalim na problema, hindi mo agad makikita ang ganong klaseng pag-aayos ng samahan. Kaya kung ako yung tatanungin, wala pang kasiguruhan yun. Lalo na ngayon, kakapanalo pa lang ng Barangay Ginebra. Karaniwan, hindi agad ginagalaw na isang champion team ang mga player na naging susi sa kanilang depensa, maliban na lang kung may malaking trade opportunity na dumating. Sa ngayon, mas malaki pa rin ang chance ang bahagi pa rin ng plano ng Ginebra si Holt kaysa ilagay siya sa trading block. Pero sabi ko nga, sa akin lang to. Mali natin, baka may nilulutong iba yung management, di ba? So guys, maraming salamat.